All new beginning starts with an end. All new beginnings start with an end. Lahat ng panibagong panimula ay nag-uugat sa pagwawakas ng isang bagay. Ito ang hubad na katotohanan. O sa Ingles, this is the naked truth. Ito rin ang nilalaman ng teksto natin ngayong huling linggo ng 2020. Sisikapin kong iugnay ito sa kalagayan natin ngayon sa pagtatapos ng taon. Sa 1 Chronicles chapter 17 verse 1 to 15 na siyang background ng teksto natin ngayong umaga sa Jeremiah 29, mababasa natin na sinabihan ni Haring David ang propeta Nathan na naghahangad siyang magtayo ng tahanan para sa kaban ng tipan ni Yahweh. Tugon ng propeta sa kanya, "Gawin mo ang inaakala mong mabuti sapagkat ang Diyos ay kasama mo." Ngunit Noong gabi ding yun, sinabi ni Yahweh kay Nathan na sabihin niya kay David na hindi ito ang kanyang hangad. Dahil kahit minsan, hindi niya hiningi ito sa hari kahit nasa bansa ng Israel. Ang sabi niya pa, "Hindi ikaw ang magtatayo ng tahanan para sa akin. Ngunit ako ang magtatayo ng tahanan para sa iyo." Ang tinutukoy niya dito, tinutukoy ni Yahweh dito, ay ang Davidic dynasty. Isang pangako na mananatili ang angkan ni David sa trono ng kaharian ng bayan ng Israel. Ano ang nilalaman ng Davidic dynasty? Mababasa natin ito sa last part ng verse 10 hanggang verse 14 ng unang Kronika chapter 17 na babasahin ko sa inyo sa Revised Tagalog Popular Version at itong nakasulat. "Papasukuin kong lahat ang iyong mga kaaway at patatatagin ko ang iyong angkan. Pagkamatay mo, isa sa mga anak mong lalaki ang hahalili sa iyo bilang hari. At patatatagin ko ang iyong kaharian o ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng aking templo at magiging walang katapusan ang kanyang paghahari." Si Solomon ito. "Ako'y kanyang magiging ama at siya'y aking magiging anak. Hindi magbabago ang aking pag-ibig sa kanya. Di tulad ng ginawa ko sa sinundan mo," si Haring Saul yun. Verse 14, yung last part ng verse, ng passage, "Siya ang pamamahalain ko sa aking bayan at kaharian habang panahon. Mananatili magpakailanman ang kanyang trono." Sa verse 14 na ito, ganito ang pagkasalin sa New King James Version. "And I will establish him in my house and in my kingdom forever. And his throne shall be established forever." His throne shall be established forever. At ito nga ang nangyari. Sinundan si David ng kanyang anak na si Solomon sa trono ng kaharian ng Israel. At sa paghahari niya, umabot sa tugatog ng kadakilaan ang tinatawag sa kasaysayan na golden years of the Kingdom of Israel na nagugat sa panahon ni Haring David. Ibinuhos ni Yahweh
ang kanyang biyaya kay Haring Solomon at naging matatag ang kanyang kaharian. Naging pinakamayaman, naging tanyag sa lahat ng dako, at higit sa lahat, naging pinakamakapangyarihang kaharian sa lahat ng kaharian. Kung ikaw ay isang nilalang ng Israel sa kapanahunan ni Solomon, irerespeto at kaiinggitan ka ng mga nilalang sa lahat ng mga bansa. To be a citizen of Israel is to be well secured and well favored. Fast forward tayo. 365 years later, pagkatapos ng 365 years sa panahon ni Solomon, more or less, 365 years more or less, sa chapter 29 ng Jeremias, ang kahariang ubod ng tibay ay bihag na ngayon ng emperador ng Babylonia. Ano ang nangyari? Hindi ba pinangakuan ni Yahweh sa unang Kronika, chapter 17, na mananatili ang paghahari ni David sa habang panahon? At ito'y isa sa katuparan sa pamamagitan ng kanyang mga angkan? Masaklap at hindi katanggap-tanggap ang pangyayaring ito sa isang nilalang ng Israel sa kapanahunan ng pagkabihag. Hindi ako magtataka kung bakit ang bukang bibig ng lahat ay ang salitang, bakit? Bakit? Bakit mo hinayaang mangyari ito, Panginoon? Hindi ba nangako ka na mananatili ang kaharian sa mga angkan ni David? At ito'y magiging matibay at ganap. Of course, alam na natin na may kinalaman dito ang patuloy nilang pagsuway at pagbabaliwala ng pakikipagtipan nilang ginawa kay Yahweh. But that is another story. Na iba ang tinutumbok ko, na iba sa tinutumbok ko ngayon. Kung nabasa mo na ang aklat ng una at pangalawang mga hari at una at pangalawang mga kronika, masusumpungan mo sa mga kasulatang ito sa Biblia na si Haring Sedekaya ang huling hari ng bansa bago ito tuluyang mabihag ng emperador ng Babylonia. Kay Haring Sedekaya nagwakas ang Davidic dynasty, ang mga hari sa angkan ni David. Kung alam mo ang background nito, maiintindihan mo kung bakit denial ang pagtanggap nila sa propesiyang bibihagin ang bansa ng emperador ng Babylonia. At ito'y may mandato pa ng Diyos. Katunayan nga, kahit na sila ay nabihag na, mayroon pa rin silang false hope na ito ay panandali lamang. Panandaling mangyayari lamang ito. Ngunit ang kanilang pag-iisip ay napakalayo sa katotohanan. Pero hindi nagtagal, nag-sink in din ang hopelessness ng kanilang kalagayan. Natanggap din ng kanilang mga budhi ang mga pangyayaring ito. Sa awit 137 verses 1 to 6, pinahayag ng isang Levita ang lumuluhan niyang puso na sanhi ng pagkabihag nito nasanhi ng pagkabihag na ito sa Babylonia. Ito'y babasahin ko sa New International Version sa inyo ngayon.
At makinig kayo. Matatagpuan natin ito, kanina sinabi ko sa awit 137, ano po? Excuse me, ano po? 137 verses 1 to 6. 137 nga ba yun? Sandali, tingnan ko po ulit yung Biblia ko opo, 137. No? 137 verses 1 to 6. At itong sinabi sa NIV. By the rivers of Babylon, we sat and wept when we remembered Zion. There on the poplars we hung our harps. For there our captors asked us for songs. Our tormentors demanded songs of joy. They said, "Sing us one of the songs of Zion." How can we sing songs of the Lord while in a foreign land? If I forget you, O Jerusalem, may my right hand forget its skill. May my tongue cling to the roof of my mouth if I do not consider Jerusalem my highest joy. Tindi ng mga pananalitang ito. Sinasabi niya na yung mga musical instrument namin, itinabi na lang namin yung aming mga harps. Kasi yung mga nagbihag sa amin, sinasabi na umawit nga kayo ng masasayang awit sa Panginoon. Tapos paano kami makakaawit ng ganito? Nasa foreign land kami. Mahalaga kasi yung pinanggalingan nilang lugar, yung Israel, kasi ito yung promised land na binigay sa kanila ng Panginoon. Pero ngayon, wala na sila doon. Wala na sila. Kaya sabi niya sa verse 5, if I forget you, O Jerusalem, may my right hand forget its skill. Sana hindi na lang ako tutugtog. Sana hindi na lang ako makaawit. Kasi baliwala ang mga awit na ito kung wala kami sa Jerusalem, sa lugar ng lupang pangako. Pain, anger, frustration, hopelessness. Ito ang damdamin ng isang Levita o yung Levitang sumulat ng Psalm 127 nang kanya nang matanggap ang masaklap na katotohanan ng pagkabihag. May mga nangyayari sa ating buhay na mahirap tanggapin. At minsan, denial tayo. At minsan naman, pakiramdam natin parang surreal, parang nananaginip lamang. Pero pagka dumating na yung dagok ng katotohanan, sakit sa ating puso. Pero alam nyo, hindi dito magtatapos ang landas niya. Hindi dito. Sinabi din ni Yahweh na pagkalipas ng 70 taon, ibabalik niya ang kanyang bayan sa lupang pangako. At sila'y tatamasa ng biyaya ng Diyos na higit pa sa kanilang tinanggap sa panahon ni Haring David at Haring Solomon. This will be a new beginning for them. Panibago. Panibagong panimula. Kasi alam nyo, sa kanilang lahi, ipapanganak din ang isang sanggol na magiging hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sa bibig ni Anghel Gabriel, sa kanyang mensahe kay Maria, pinahayag ang mga katagang ito na mababasa natin sa Luke chapter 1, verse 31 to 33. Nababasahin ko po sa New King James Version at ito ang laman nito. And behold, you will conceive in your womb and bring forth a son, and shall call his name Jesus. He will be great, and he will be called the Son of the Highest. And the Lord God will give him the throne of his father David. And he will reign over the house of Jacob forever. And his kingdom there will be no end. Ang pangako kay Haring David sa unang Kronika chapter 7 ay naisakatuparan
sa kabuuan, sa kapanganakan ni Kristo Jesus, Panginoon at tagapagligtas ng sanlibutan. Hallelujah! Hallelujah! Kala na kasi nila, ang lineage na ito, kay Haring David sa mga mortal. Hindi pala meron pala talagang plano ang Diyos. At kaya pala mananatili ito kasi kaya pala mananatili ang trono. Kasi po ito'y pagharian na ni Kristo Jesus, ang anak ng Diyos. Ito ang pinakasangkap ng Jeremiah 29:11 na parati po nating binibigkas. Bahagi ito ng scripture reading natin ngayong linggo. Anong sinabi doon? For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and the future. Binasa ko ito sa New International Version. Tingnan nyo, ito yung nilalaman ng mga katagang ito. Kasi hindi natapos sa pagkabihag ang buhay nila Merong hinandang panibagong panimula sa bansa ng Israel. Pero hindi lamang yon. Sa kanilang lahi, ipapanganak ang tagapagligtas ng sanlibutan at siya'y maghahari magpakailanman. Magpakailanman. May laman merong connection. Hindi pala nagtapos doon. Dalawa ang nilalaman ng Davidic Covenant. Ang una ay may kondisyon o conditional. Kung patuloy silang susunod sa batas ni Yahweh at igagalang siya, mananatili sa trono ng kaharian ang angkan ni David. Alam natin, nag-fail sila dito kasi sunod-sunod na mga hari noon sa last part na ng kingdom Yung mga hari na sumunod mga wicked kings na na hindi nagpapasakop kay Yahweh. Pero may pangalawang kondisyon na nabasa din natin dito sa Jeremiah 29 Ano yun? Ang pangalawang kondisyon yung unconditional part ng covenant. Anong ibig sabihin nito? Magpapatuloy na magaganap ang pangako ni Yahweh kahit na sila pa ay hindi makasunod sa bahagi ng kanilang tipan sa Kanya. Kahit hindi pa sila makasunod sa bahagi ng kanilang tipan sa Kanya. At ito ang biyaya na taglay ni Kristo Jesus. Ito ang taglay ni Kristo Jesus. Dito yung pinakita ng Panginoon kung anong ibig sabihin ng salitang grace o biyaya. Kasi kung titignan ninyo, paano na tayo? Kung ang Israel nung hindi nakasunod di ba naputol nga yun yung covenant na magko-continue yung kingship, tapos yung kingdom nila magko-continue, magtutuloy-tuloy na ito. Paano pa tayo kung di tayo makasunod? At makasunod, alam naman ng Diyos yun Kaya sabi niya, I will establish a new covenant. At itong covenant na to, yung second part ng covenant na to, kahit na mag-fail ka, hindi titigil yung mabuting plano ng Diyos para sa iyong buhay. Hindi ito mapipigilan ng failures mo. Hindi ito mapipigilan kahit na ng iyong hindi pagsunod sa covenant na unang ginawa sa panahon ni David. Dito po tayo nagagalak, Ganda ito yung natin, joy natin kayong Kapaskuhan. Bagamat may mga positibong nagawa ang pagkabihag natin, kasi parang nabihag din tayo sa COVID-19 pandemic. Nagdulot ito ng malaking abala at pangamba sa karamihan itong taong 2020. Ang ilan naman sa atin,
kasama ng iyong lingkod at ilang mga malalapit sa akin, ay hinarap ang pagtatapos ng taong ito na may dalamhati sa puso dahil sa pagpanaw ng mahal sa buhay. Mahirap tanggapin ang layunin ng Diyos sa atin. Kadalasan kasi dumadaan muna tayo sa mapait na pagwawakas bago maranasan ang matamis na panibagong panimula. But this is really life. This is how God designed it. Gayunpaman, dahil sa di nagmamaliw na pag-ibig ng Diyos sa atin, na ipinamalas niya sa biyayang taglay ni Kristo Jesus, lahat ng matatamis at mapapait na landasin natin sa buhay ay nagiging makabuluhan at kapaki-pakinabang sa kabuuan ng bukod tanging layunin niya para sa iyo at para sa akin. Hallelujah! Everything that happens, whether good or bad, will have meaning, special meaning. Magiging kapaki-pakinabang din kasi everything works together for good to them that love Him. Ano man ang kalagayan mo ngayon, ano man ang iyong damdamin, dumadaan ka man sa bagyo o naglalayag sa mapayapang dagat. Madilim man ang iyong landasin o nasa maliwanag na lansangan. Nasa ilalim ng karamdaman o nasa maayos na kalagayan, one thing is certain. Kung ikaw ay na kay Kristo Jesus, may panibagong panimula na parating iyong mararanasan. At ito'y magpapatuloy hanggang ikaw ay humantong sa matagumpay at mapagpalang hinaharap sa piling ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Sa pagtatapos ng taong ito, samahan ninyo ako. Samahan ninyo akong humarap sa panibagong panimula na puno ng pag-asa sa kalinga ng Ama at sa ganap na biyaya kay Kristo Jesus. God bless you all. Mapagpalang Pasko sa inyong lahat. God bless you.